batid naman namin ma'am na nagdeklara na ng state of emergency si Colombian President Abelardo de la Espriella. Well, paano ito makakatulong sa pagpapaabot rin ng asistensya sa mga apektado pong mamamayan, lalo na ng Colombia ma'am? Opo. So, mabilis po talaga sila kanina. Nagpa-deploy na po kaagad si President Espriella ng kanyang tinatawag na Unified Command Post at nag-send na po siya ng mga search and rescue team sa mga lugar po na talagang medyo napinsala. At yung mga local government authorities po ay talaga namang po very active sila para tugunan yung mga pangangailangan ng mga lalong-lalo na po dun sa talagang apektadong mga lugar. Yun. Alright, ma'am. And well, dito naman, ma'am, siguro lastly para dito sa aking mga katanungan lang, and maidagdag ko na rin mamaya yung iba pa. Well, ano yung mga direktiba ng gobyerno ng Pilipinas rin, ma'am, para sa ating mga Pilipino sa Colombia matapos nga itong nasabing 7.4? I know isa rin sa mga tinutukan natin is yung sa Venezuela, katabing bansa lamang, matapos nga yung twin quake, and ngayon, nangyari itong 7.4 sa Colombia, ma'am. Opo, bali kanina po ay naglabas na po kami ng advisory, naibahagi na po natin yon sa mga Filipino community natin. Ang lagi po namin sinasabi ay to stay alert. Importante po yun kasi kahit sabihin po natin na tapos na yung malakas na lindol, we will never know if there will be aftershocks. So kailangan po alert pa rin po sila, continuous ang kanilang pagmamonitor. At syempre po, dapat po nasa safe na lugar po sila. Lagi rin po natin pinapaalalahanan na yung mga emergency contacts, dapat meron po sila, yung mga gamit po pag emergency ay laging handa po at mag-communicate po parati at ipaalam sa atin dito sa embahada o sa kanilang mga kaibigan sa Filipino community yung kanilang estado.